So matapos nga pong kumpirmahin ng The Ring Magazine na pumasa na si Floyd Mayweather Jr. na labanan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa isang professional boxing fight kung saan isusugal niya ang kanyang iniingat-ingatan na undefeated 50-0 record, ay agad nang nagsitalpakan ng mga sugarol. At base sa lumalabas na odds, ay mukhang kay Mayweather tumataya ang mga American fans. Ito ay dahil sa kasalukuyan ay lumalabas bilang plus 160 underdog si Pacquiao, habang si Mayweather naman ay minus 205 favorite. Kaya wala po itong pinagkaiba sa una nilang pagtutuos mahigit isang dekada na ang nakakalipas, dahil lumabas din bilang dehado noon ang ating pambansang kamao. Pero ganun pa man nga po ay wala naman itong problema para kay Pacquiao, dahil siya na mismo ang nagsabi dati pa na mas gusto niya kapag underdog siya, kasi mas ginaganahan umano siyang lumaban at patunayan sa lahat ng hindi naniniwala sa kanya na mali ang inaakala nila. Patungkol naman sa training camp ni Pacquiao ay kinumpirma nito na ang kalahati umano ay gaganapin sa Pilipinas at ang huling bahagi naman ay sa Amerika. Samantala, pinatunayan nga po ng blockbuster showdown ni Naoya Inoue at Junto Nakatani na ang kanilang naging laban ay hindi lang malaki sa bansang Japan at bagkos kaya talaga nitong makipagsabayan sa buong mundo. Ito ay dahil ang kanilang kinita na $32 million sa gate revenue ay pang-apat sa pinakamalaking laban sa buong kasaysayan ng boxing, sa likod lamang ng Terence Crawford versus Canelo Alvarez, Floyd Mayweather Jr. versus Conor McGregor, at Manny Pacquiao versus Mayweather. Kaya walang duda na pag-usapang lower weight division ay Japan talaga ang masasabi nating meka ng boxing. Sa kabilang banda naman mga idol ay puspusa na po ang paghahanda ng ating pambato na si undefeated bantamweight prospect Kenneth Lover para sa pinakamalaking hamon ng kanyang papausbong na karera sa boxing. Dahil hindi talaga basta-basta ang kanyang makakatapat na kapwa undefeated prospect na si Michael Angeletti. May napakalinis na record na 14 wins with 8 knockouts at walang talo. Maging ang promoter ni Lover na si Jerry Peñalosa ay aminado na malakas talaga itong makakasagupa ng ating pambato, dahil ang galawan daw nito ay pinaghalong Shakur Stevenson at Floyd Mayweather Jr. Ang mahirap po kasi dito kay Angeletti ay kaya kanyang talunin sa puntusan kapag pinili niyang maging teknikal, pero may lakas din ang kanyang kamao para tapusin ang kanyang mga kalaban via knockout. Pero dahil alam nito na may knockout power si Kenneth Lover, kaya asahan natin na masasandalan niya ang kanyang pagiging technical boxer kaysa sa pagiging knockout artist. Ang laban po nila ay gaganapin sa parehong event at araw ng laban ni Casimero at Luis Neri sa Japan. Samantala, matapos nga pong manalo ni Filipos Nitumboa nitong nakalipas na linggo lamang, kung saan napanatili niya ang kanyang pinanghahawakan na WBO Global Super Bantamweight Belt, ay sinabi ng kampo nito na kakausapin na daw nila ang kampo ng Japanese monster Naoya Inoue upang silang dalawa na ang sunod na magtuos. Ayon kay Nitumboa ay gusto niya na daw kasing maging world champion, lalo pat magmula nang matalo ito sa kamay ni Janriel Casimero noong taong 2023 ay nakabawi na ito at nanggagaling na ngayon sa 6 na magkakasunod-sunod na panalo. 4 dyan ay via knockout, kasama na ang first round knockout na panalo niya sa huling tumalo kay Marlon Tapales na si Yukinori Oguni. Pero ganun pa man nga po ay mukhang malabong mangyari ang plano ni Filipos na laban kay Inoue, dahil alam naman nating lahat na may mas malalaking plano ang binansagang halimaw ng Japan at hindi kasama ang pangalan ni Nitumboa doon. Baka nga hindi pa siya kilala ni Inoue. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.